Kap, magandang umaga po. Good morning rin. Pwede po kayo magpakilala? Ako po si Barangay Captain Oscar Garcia Bernardo. This is my 5th term ata as Barangay Captain. So, Kap, can you please tell us something po with regards to current events, current situation po dito sa inyong barangay? At paano po nabubuhay ang mga constituents niyo po dito? At ano mang pangunahing source of income po? Ang una-una, ang source of income ng mga dito, farming. Ang meron yung mga nag-graduate of office, pero ang income talaga ito, farming. Ano po yung mga main crops nyo? Rice, coconut, rubber. Saka pangalawa itong fishing. Ito nabubuhay ang mga tao dito. Ang livelihood nila. Crops. Meron sila. Saka ang activities ng barangay dito. Every first Monday of the month, we have the flag ceremony. At the same time, iyon ang first session namin sa council. Ang topic namin dito ay mga problema sa mga purok. Para tutukan namin talaga every month. Alam na, para malaman namin ang council kung ano talaga ang problema bawat isa. Saka ang session namin, second session, third Saturday of the month, yung second session namin. Sa ngayon, nag-undergo kami ng drug clearing, almost finished na. Meron lang siguro isa ang naging positive, pero baka next makiklear na kami. Yun ang pangarap ko para at least itong lahat ang alam niya, itong droga salot talaga. Para sa akin, ayaw ko talaga ito. Itong talaga destroy the future, karamihan na sa mga kabataan. Yes. Pangalawa, meron kami mga barangay ma-implement for 2024 projects. Pero nandiyan na sa budget. Saka meron ng women's ngayon ang na-organize ang tourism ata, tourism na kayo, yung mga women dito naka-undergo ng dressmaking. Siguro sa 22 meron silang mga iba-ibang mga kanila na may competition ate. By sino magmo-model sa mga natatahi sila. Maganda ito para sa mga babae. At least makaroon sila ng livelihood. Wow. So, Kap, with regards naman po sa ating health dito po sa inyo, may health center po ba tayo? Meron. Ano po yung ginagawa natin in case ng emergency sa mga constituents natin? Ano po yung mga help na nabibigay po natin? Mga services? Ang health center dito maganda, bago lang yun. Under the nito sa Mayor Data at saka Congressman Mudi Pataman. Bago to, meron tayong assign dyan dalawang nurse, saka isang midwife, saka meron ko BHW 6. From Monday to Friday, nandyan sila. So, meron po tayo 24 hours birthing clinic na, libreng paggamutan? Wala ko 24 hours. Ito lang sa araw lang. Pero kung meron i-refer namin sa general. General Hospital. May school po ba tayo dito? Ilang po yung eskwelahan meron tayo dito po? At ano po yung mga support na bibigay natin sa school? Meron ko ang Tabiawan Elementary School. Kung talaga, nasusuporta talaga barangay dyan. Ang pangalawa, meron kong daycare. Dalawa dito sa Puro Puana, saka sa Puro 2. Yun, na-construct talaga yung under ang funding ng barangay yan. Saka ang barangay nagbibigyan ng allowance. Wow, Kap. Dalawang daycare. So, Kap, with regards po sa solid waste management, anong aray yung paglilinis natin ng basura? Paano po tinatapon ng basura? Saan po natin tinatapon po? Meron kami dito facilities, MRF. Yung mga plastic, bakal, lata, yan. Pero yung nabubulok na open na po namin ng hall para itapon, hindi na nabubulok. Segregate. Tapos kung puno yan, tinatawag ko yung GSO para mag-pick up yung mga plastic, dala sa dump site. Okay po. Then, Kap, with regards naman po sa ating disaster awareness, ano po yung mga ginagawa po natin in case po na may mga sakuna dito po sa ating barangay? Meron halimbawa mga baha, nandiyan dalawang barangay, may assign ako mga sino ang sa committee sa disaster.
meron talagang tuto kami dyan. Tapos in case hindi ka namin kaya, tatawagin namin ang dream sila, mag-assist sa amin kung when it comes to evacuation. Pero nandyan ang mga barangay na nagbabantay. Saka from time to time, monitor namin, no, update namin kung anong talagang kalagayan ng barangay. Any message po natin para sa ating mahal na City Mayor Dada kay Kong Mujib Hataman po? As a barangay captain, no, malaking bagay talaga. Una-una nagpasalamat ako sa mayor natin, sa congressman Mujib Hataman. Malaking talagang naitulong sa barangay namin Tabyawan. Una-ina ito mga street light. Maganda, kung gabi ka mapasyal dito, alam mo talagang syudad. Saka yung newly open, Puego Park. Malaki talagang ang feedback sa hindi lang ang park na Puego Park, Isabela. Nagbigay talaga ng livelihood sa mga tao, saka trabaho, mga JO lahat ang nag-employ dyan, karamihan sa Tabyawan talaga. Saka itong road going to monastery na completed ang concreting. Possible almost complete na lahat ang mga road. Ito na siguro going to Bati, saka going to Santa Cruz ang naiwan. Pero for the next year, na andon ang resolution ko na requesting the good congressman and the mayor to bigay sa amin itong road para matapos na lahat. Meron po tayong gusto iparating sa national government, especially po sa ating Presidente Bongbong Marcos at Vice Presidente Inday Sara? Oo, ang una sa Pangulong natin, Pangulong Marcos, saka Vice President Sara Duterte. Narinig lang namin sa TV talaga, pero ang totoo, ang farmers talaga, ang kailangan talagang tulong ng national. Especialmente sa rice, sa coconut. Bihira ang dumadating sa amin siguro, barya-barya lang ata. Kailangan talaga ang subsidy ng national government para when it comes to rice production. Ang alam niyo, out of the 45 barangay Isabela, itong Tabyawan ang pinakamalaki when it comes to land area sa rice production. Kailangan lang talaga subsidy, fertilizer at saka certified seeds for the farmers. Yun lang po. Meron pa po kayong gustong hingiin? Ang hingi ko lang siguro, ito talagang daycare siguro, kung pwede i-upgrade natin para sa mga bata. Kaya itututok namin itong daycare, dalawang daycare, kasi ito, facility namin maliit lang, kay under the funding, maliit ang funding ng barangay, dandahan. Ito talaga po upgrade namin ito para sa mga bata at saka itong feeding rin sa mga malnourished children. Kung ikuha na natin sa budget sa barangay, hindi kaya talaga. Nakakuha na kami ng 3 million plus a year na hindi talaga kaya. Pero so hingi kami ng national government kung pwede man extend at saka yung farm to market road. Yun lang, thank you.